Hello, magandang araw sa inyo mga kapatid, mga estudyante ng Introduction to Theology. Welcome to our class. Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Pastor Jun Rupa at ako po ang Assistant National Overseer ng National Office. Ito po ay isang pribilehiyo unang-una para magamit ng Panginoon dito po sa MAP, no, yung tinatawag na Ministerial Apprenticeship Program. At ako po ay nakapagtapos ng pastoral leadership sa Bethel Bible College. At ngayon po ongoing po ang aking pag-aaral sa Ebanghelya. Ang kinukuha ko po ngayon ay Master of Divinity. At ang aking pong ituturo ay Introduction to Theology, na sabi ko na po kanina. Bago tayo magsimula ay pag-aralan muna natin itong ating syllabus para at least ano ba yung mga i-expect natin, ano ba yung mga matutunan natin dito sa klaseng ito. And some of you ay kilala ko na, some of you ay siguro this is the first time na magkakakilanlan tayo, and habang ito ay na-record ko ay hindi ko pa talaga alam kung sino magiging estudyante. But for orderly purposes, hayaan niyo po na i-discuss ko sa inyo ang aking syllabus. Ito po ang ating syllabus sa Introduction to Theology. So, Ministerial Apprenticeship Program, Introduction to Theology, Pastor Jun Rupa. If you have any concerns, pwede nyo akong i-email sa jonathandavidrupa@gmail.com, or kung kayo ay friends ko sa Facebook, pwede nyo akong chat directly, and promise po magre-reply po ako. Lalo na po kung patungkol dito sa ating klase. Course description. What are the interpretive approaches and practices for studying theology? Major branches include systematic theology, biblical theology, historical theology, and contextual theology. Ito po ang pag-aaralan natin. No? What is systematic, biblical, historical, and contextual theology? Since the course lays the foundation of further theological study, it attempts to discuss introductory issues. So kita nyo po yung word, no? Introductory issues. So wag tayong parang masyadong mag-expect na magiging malalim, dahil po ang layunin lamang nito ay pasimulan, no, ng pag-aaral ng teolohiya. Pero kung may mga tanong kayo, ay pwede nyo namang itanong sa akin. Introductory issues regarding shaping theological mind, source and method of theology, and practice of theology for Christian ministry and life. So ano ba ang relasyon ng theology sa ating ministry? So isa yan sa mga tatalakayin natin dito. Students will have an opportunity to study both the historical development of these theological topics as well as their contemporary application. Yun po ang description ng Intro to Theology. Ngayon naman po, ay meron tayong required textbooks, no, para meron tayong mga basehan ng ating mga pinag-aaralan. By the way, itong mga textbooks na to, ito po ay lahat po ay provided na. Hindi po lahat ay babasahin nyo for this class. Ay meron pong mga naka-delegate na dyan ng mga readings. Pero kung sa inyong free time, no, magaganda po itong mga libro na to. Una nating babasahin si David Bosch, ang kanyang book na Transforming Mission, Historical Theology ni Greg Allison, What is Biblical Theology ni James Hamilton, at ni libro ni Millard Erickson na Christian Theology. Meron man tayong supplemental readings ni Norman Geisler ng Systematic Theology. So ulitin ko, lahat po yan ay provided na nasa inyong Google Classroom na yan, which is later i-discuss natin. Course objectives. Ano po ba ang objective ng gagawin nating pag-aaral, no? Una, we identify the different branches of theology and connect it to our present context, sa ministry, sa trabaho, sa lahat ng kinagagalawan natin. Pangalawa, learn to integrate the branches of theology and apply it with your own culture.
So dahil hindi naman po yan magkakahiwalay, yung mga branches na yan, paano natin sila i-integrate? Paano natin sila mapagsasama para magkaroon tayo ng appreciation and application sa ating sariling kultura, sa ating sariling kinagagalawan ngayon or present context mo ngayon. At pangatlo po, last, is we will write a contextual theology that reflects the culture of where you are. So ang maganda naman po dito sa Intro to Theology ay hindi po ito magiging foreign sa atin dahil kayo mismo po ay magsusulat ng siguro around, ito po yung magiging final paper nyo which is later i-discuss ko. Kasi naniniwala po ako na ang pag-aaral sa salita ng Panginoon ay hindi siya dapat maging malayo sa kinagagalawan mong mundo ngayon. Dahil ang Diyos po ay very intentional. Ang Diyos po ay very relational. Kaya kung nasang kamanda ko ngayon ng mundo, panigurado po ay pwede mong makausap si Lord sa iyong sariling lingwahe, sa iyong sariling kultura. At pwede mong maituro ang Panginoon sa iyong sariling lingwahe at kultura. Course assignments. So, reflection journals, it will consist 50% of the whole 100%, no? So kalahati. Students will submit 4 reflection journals. So 4. 1 page, single space as designated in the course schedule. The journal is composed of students' summary of the assigned readings and lecture video. So ano pong ibig sabihin nito? Yung gagawin niyo pong reflection journal, ang nakalagay po doon ay yung summary ng nabasa nyo at nung ituturo ko sa inyo. Okay? Kalahati ng pages, kalahati ng page ay nakalaan for summary and for summary ng video at summary ng readings nyo. At yung kalahati naman po ay reflection naman o yung response nyo doon para doon naman sa kung paano nyo i-apply sa ministry nyo. The best journal will show careful reading, critical examination, and thoughtful reflection in your cultural context, written in well-organized format. Journals are to be submitted online any day within the week of the subject. Late submission will be accepted, but with deduction of points. So later, papakita ko sa inyo kung kailan nyo ipapasa yung mga reflection nyo. So kapatid, out of 12 na sessions natin, ay 4 lang yung ating reflection papers para po matuunan natin ang pansin, para po ay talagang mabigyan natin ng panahon para magsulat at para maging maluwag naman sa iba. Pangalawa, course assignments natin ay meron tayong midterm. So yung midterm na yun, ay exam po yan, 20% at panigurado po, dadalian lang natin yan. Okay. And term paper, ito na po yung sinasabi ko kanina, students are required to submit a term paper, 3 to 4 pages, single-spaced, by the end of the semester on the subject that will be given later. So magbibigay po ako sa inyo ng subject, no, kaya ng theme, kung ano yung mga pag-aaralan natin. So konting review sa ating course assignments, 4 reflection papers, midterm, and final term paper. Konting reminder lang, is all students are required to regularly and fully participate to the course from the beginning to the end. Taking a course is not satisfied by submitting assignments. It requires students to participate to the course by way of reading, watching lecture, and submitting assignment that are coherently and progressively interrelated from the beginning to the end. So ano pong ibig sabihin nun? Dahil po ito ay Intro to Theology, so ang gusto po nating makita sa libro ay yung Intro to Theology. Ano po yung mga natutunan nyo doon sa mga lessons po. So dapat hindi lang po basta reflection paper. Hindi lang po basta pagre-reflect. Maganda po ay meron talagang kung ano talaga yung natutunan nyo. If students do not show evidence of such activities, even though they submit assignments at the end of semester, they would not receive a passing grade. Although bonus na lang, di ba? Pero ang maganda po talaga nito mga kapatid ay matuto talaga tayo. That's the goal. Yung pagpasa po ng subject nito ay bonus na lang, no? Para makita naman natin na talagang may natutunan kayo. Students are highly recommended to interact with the professor and among students. They may contact the professor via email or at Google Classroom. So ito po yung mga topics natin mga kapatid. Magsisimula ang class sa July 3 to 7. So yun po yung una.
At ngayon po sa recording ng video na ito, ay ito po ay papalabas. Ito, ngayong Monday, itong Monday na to. So introduction yun, yung class 1 nyo, wala pa po kayo requirements na ipapasa. Second week is systematic theology. At dito ko po ibibigay sa inyo, actually nabigay ko na rin po sa inyo yan, nakalagay na rin po dyan yung readings at kung kailan nyo ipapasa. Meron po tayong dito ng tinatawag na journal reflections. Ibig sabihin yung first journal ay ipapasa nyo ng July 21, 2023. Okay po. So meron kayong around 3 weeks pa no, para at least mapasa nyo yung first journal. So dahil maaga itong naibigay sa inyo mga kapatid, ang request ko po ay ipasa natin on time. Dahil meron naman kayong technically 19 days, 18 days para po ito ay gawin yung first na journal. By the way, magpapasa rin ako ng sample kung paano gawin yung reflection journals nyo. So from July 17 ay Systematic Theology Part 2. Tatalon tayo ng Biblical Theology, 2 weeks din po yan. At pagdating naman po dito, ang next na pasahan ng new requirements ay August 4, 2023. Nakalagay din dito yung readings. What is Biblical Theology by James Hamilton? Andito rin yung pages na babasahin nyo lang, na required nyong basahin. Ayun nga po, tulad ng sinabi ko, August 4. So midterm ay magkakaroon tayo ng midterm sa August 7 to 11. So that week na yon, ibibigay ko po sa inyo kung ano ang magiging midterm nyo. Tatalon tayo ng August 14. Tayo naman po ay mag-focus sa historical theology. Andyan din po yung inyong readings no, na pag-aaralan. At ang submission po niyan ay August 25, 2023. So part 1, part 2, yan po ay class 7. August 25. So please take note of the dates, due dates no, ng mga journal submissions nyo. Tapos nun ay tatalon tayo ng contextual theology. Pansinin niyo po, medyo mahaba ito because that's really the nature of this course. Not just to introduce the subject na theology, pero paano to mai-integrate sa atin. Kaya binigyan ko talaga ng toon o ng pansin itong contextual theology. So ang last na journal nyo dito ay from Millard Erickson, Contextual Theology, page 89 to 114. Ang submission naman po niya, ay matagal-tagal pa, ay September 23, 2023. At ang final term paper nyo naman po ay mangyayari ay gagawin nyo siya sisimulan nyo siya ng September 18 at matatapos nyo siya, bibigyan ko kayo ng 1 month or mahigit ng October 23, 2023. And later on this course ay bibigay ko po sa inyo yung detalye ng ating gagawing contextual theology. So if you have any questions sa ating syllabus, by the way, ito po ay nasa Google Classroom na rin. Pwede nyo i-download para makita nyo at matandaan nyo yung mga gagawin natin. So God bless mga kapatid at please meron pa tayong isang video para naman sa ating lecture 1. God bless you all.